kung kayo po ang pastor ng isang iglesia, what are you going to do if many of your members have finally felt that it might be the time to give up? Paano kaya kung sasabihin ng mga members sa iyo, discouraged na kami, hindi na namin gusto ang nangyayari sa aming mga buhay mula nung naging member kami ng church na ito. Bilang pastor, how will you respond to your people kung ganito ang kanilang nararanasan? Paano kung may magsasabi na mula nung napunta kami sa church na ito o sa relihiyon na ito, parang mas maganda pa ang aming karanasan dati. Parang mas mahirap ngayon. Mas marami kaming naranasan mga pagsubok. Mas marami kaming naranasan mga embarrassing moments mula nung kami ay nandito sa relihiyon na ito. What would be your reply kung ikaw ang pastor na tatanungin ng mga members na sobrang dami ng difficulties na nangyari sa kanilang buhay? Why is it na ngayong pang naging Kristiyano o naging member ka dito sa iglesyang ito, dun pa pumasok ang maraming mga mahihirap na bagay? Well, that is exactly yung feeling at yung sitwasyon ng mga tao dito sa Hebrews. Ang Hebrews author, sinulatan niya ang mga tao na discouraged na, naghahanap na ng paraan para umalis sa kanilang church. Ang mga taong ito ay nakaranas ng matinding hindi discouragement lang, kundi ng mga pag-uusig, ng mga questions na hindi nila masagot sa kanilang mga sarili. At ano kaya ang ginawa nitong pastor na sumulat sa kanila? Well, dito sa ating mababasa sa buong Hebrews, ito ay tinawag na word of exhortation sa chapter 13 verse 22. In other words, ito ay sermon. Ito ay isang pangangaral na isinulat ng kanilang pastor o isa sa mga nangangaral sa kanila sa mga Jewish Christians na naging Kristiyano, pero dahil sa intense persecution, naisip nila na bakit ganito? Mula nung kami ay naging Kristiyano, dito kami mas inusig. Sila, of course, iniwan nila yung kanilang reliyon ng Judaismo. Sila ay nagtaksil sa kanilang pagiging Hudyo dahil lumipat sila dito sa panibago at kaduda-dudang sekta na ang paniniwala ay si Jesus, isang karpintero, ang siyang Mesiyas. Siyempre, hindi maniniwala ang maraming mga Hudyo. Ang tingin nila, ang relihiyong ito ay peke. Tingnan nyo naman ang leader nila, siya ay isang taong ipinako sa krus. Hindi po pwede na ito ang magiging Mesiyas. So hindi basta-basta ang nararanasan nila. Alam nyo po, pag binasa nyo ang Hebrews, makikita nyo dito yung author, ni-report niya at inamin niya na intindihan niya yung pinagdadaanan ng mga miyembrong ito. Ang iba sa kanila ay nakaranas ng physical assault, sabi sa chapter 10 verses 32 to 34. Kapag ikaw ay Hudyo, inumalis ka at pumunta ka sa bagong sekta ng Kristyanidad, ikaw ay hindi na makakatapak marahil sa isang sinagoga, ikaw ay ma-ostracize sa iyong pamilya. In other words, madidisinherit ka. Magiging mas mahirap ang kalagayan mo. So therefore, itong mga tao na ito, yung iba sa kanila, tinorture pa, inimprison pa, sabi ng chapter 10 verses, sabi ng chapter 13 verse 3. Kaya kung ikaw ang pastor, naririnig mo na mas buti pa nung kami ay nandito sa kalagayang ito, aalis na lang kami sa aming kinakaharap na problema sa aming iglesia. Paano mo mapipigilan ang mass exodus ng mga miyembro na patang-pata at discouraged na sa kanilang nararanasan sa kanilang church? Ang mga taong ito ay napapaisip, tama ba ang aking pinasok? Is it really worth pursuing? Well, if you're the pastor, mahirap ang kalagayan mo. Pero, ang mga ibang pastor o leaders ngayon, most likely ang gagawin nila para magstay ang kanilang mga miyembro, sasabihin nila,
Hindi, marami tayong mga gimmicks at mga theatrics na pwedeng pantakam sa mga tao na uma-attend. O kaya naman, pangakuan natin sila na kapag nagstay sila dito sa church natin, sila ay yayaman, magiging maganda ang kanilang kalusugan at mawawala ang kanilang problema. Mga kaibigan, mga kapatid, ang author ng Hebrews, hindi yun ang ginawa niya. Ang ginawa ng author ng Hebrews, binigyan sila ng solid Christology. Pinakita niya sa kanila kung sino si Kristo at kung gaano siya kadakila, sapat para hindi kailanman iwanan ang pananampalatayang Kristyanidad. Robust Christology and high Christology ang binigay ng author na ito. That is why ang letter ng Hebrews is all about Jesus being the better than anyone and anything in the Old Testament. Dito pinakita niya, bakit kailangan nyo magstay? Bakit kailangan nyo hindi mag-give up? Hindi dahil ang mga leader nyo, hindi dahil ang mga miyembro nyo, hindi dahil mayaman kayo, kundi pinakita niya yung Diyos, Kristong sinasampalatayan nyo. He is better than the priests, He is better than the Old Testament prophets, He is better than the Old Testament kings, from angels to tabernacle to the Old Covenant. Christ as the Son of God is better than them all because He is the very fulfillment of these things sa Old Testament. In other words, pagdating mo sa chapter 12, nung sinabi ng author na tumingin tayo kay Kristo, ang sinasabi ng author ng Hebrews, he is giving us actually the final and the grand argument sa anumang uri ng panlalamig, sa anumang uri ng discouragement, sa anumang uri ng pagtalikod kay Kristo. At ang sinasabi niya sa atin is, ang tangi na solusyon, gamot sa anumang discouragement ay wala nang iba kundi si Kristo. Hanggat may Kristo ang isang iglesia, mananatiling matatag at makakaraos ang isang iglesia anumang unos ang dumating at bumagsak dito. Dahil yan sa mataas na pananaw kay Jesucristo. Yan ang gusto kong ibigay na mensahe sa inyo ngayong hapon, sa inyo pong 22nd anniversary. Fixing our eyes on Jesus is the greatest antidote against spiritual difficulty, lethargy, and apostasy. Anong pinakagamot at solusyon sa mga paghihirap na pinagdadaanan sa iglesia, panlalamig ng mga kapatiran sa iglesia, at maging pagtalikod sa iglesia? Hindi po mga magagaling na mga leader ang solusyon, hindi po mga magagaling na mga miyembro ang solusyon. Hanggat si Kristo nasa iglesia na yan, yan ay mananatiling matatag at makakaraos sa mga napagdadaanang unos. Sa panahon na ito, marami na pong tumalikod sa mga tao. Some are considering right now ang pag-alis sa kanilang church. Kaya nung sinulat ng authors ng Hebrews, itong letter na ito, gusto niyang mapigilan yung mga iba na hindi pa tumatalikod, kino-consider pa lang. At ang lagi niyang argument, hindi yung magandang church building, hindi yung magagandang mga programa, kundi ang kanyang argument from chapter 1 to chapter 13 is that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya dito sa chapter 12, nung dumating na tayo dito, sinabi ng author dito na nag-a-appeal siya ngayon pala na mas dakila si Kristo kaysa sa mga Old Testament saints na ito. Sa chapter 11, di ba nakita natin yung tinatawag na Hall of Faith. Ito yung sila Abraham, sila Noah, sila David, sila Samson. Ang tingin natin kapag binasa natin yung Hebrews 11, ang akala ng interpretation ng maraming Kristiyano doon ay napakataas ng pananampalataya nila, maging katulad ko dapat sila o maging katulad ako dapat nila. Mali. Ang Hebrews 11, hindi niya sinasabi, eto yung mga Hall of Faith, gayahin natin sila, bagamat pwede yon at tama rin naman yon,
Pero sinasabi niya dito, itong mga to, mga batikan sa pananampalataya, mga matitindi sa pananampalataya, pero hindi sila kasing palad ninyo na kayo ay nabuhay sa panahon na si Kristo ay ipinadala ng Diyos. Mga kapatid, ibig sabihin mas mapalad ka kay Abraham, mas mapalad ka kay Noah kaysa sa kanila dahil kay Hesukristo. Ganito katindi ang panimbang ni Kristo. Hindi lang siya theological na fixture sa Bible o sa iglesia, pinapakita niya ito para makapagpatuloy tayo, titingin tayo sa Panginoon dahil ang clouds of witnesses nandito sa atin. Sila ay nagpatuloy kahit wala pa yung completion at fulfillment ng kaligtasan, yet sila ay nagpatuloy. Mas lalo ka na siguro. Kaya dito sa Hebrews 12, binibigyan tayo ng tinatawag na advice o sinasabi na utos. Pwede rin nating sabihin na ito yung magiging susi para tayo'y makapagtuloy-tuloy. Kasi nandito na si Kristo, ano ang dapat nating gawin para makapagtuloy-tuloy tayo sa ating pananampalataya? May dalawa akong sagot mula sa verses 1 to 3 na binasa ng ating deacon kanina. May dalawang essential disciplines kung gusto natin na hindi tayo bumagsak doon sa binanggit kong tatlo kanina, spiritual difficulty, lethargy, and apostasy. Gusto mo bang hindi ka abutan ng pagtalikod kahit marami nang tatalikod sa pananampalataya? Gusto mo ba na hindi ka abutan ng panlalamig na mag-iinit ang pananampalataya mo? Gusto mo ba na kahit na anong pagsubok na daanan ng iglesia mo, ikaw ay makakaraos? May dalawang binanggit dito, sinabi ang Hebrews author. Number 1, we need to let go of unnecessary burdens. That's number 1. We need to let go of unnecessary burdens. And number 2, we need to give Christ our undivided focus. We need to give Christ our undivided focus. First one, we need to let go of unnecessary burdens. Ang sabi niya dito sa verse 1 ng Hebrews 12, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Well, ang mapapansin natin dito ay ang Christian life, it was compared daw dito to a strenuous race from the renowned Isthmian Games sa Greece. So, ang context nito, yung Isthmian Games na siyang tinatawag na Olympic Games ngayon. Dito, may isang stadium daw na punong-puno ng mga manonood. At yung mga manonood na yon umihiyaw at nakatutok sa mga manlalaro. So, alam natin yon, pag tumakbo na siya, yung mga kalahok, mahalata ng lahat yung uri ng pinaghandaan nilang, ginawa nilang paghahanda. Lilitaw doon kung sila talaga ay ready, kung sila talaga ay nag-ensayo ng maayos. Alam natin, kapag nandun na yung mga atleta, sila ay magsusuot ng mga magagaan na damit para maging mabilis ang kanilang pagtakbo. Siyempre, nandoon ang diet, pinagaan ng katawan para pag tumakbo sila, hindi sila magiging mabagal. At wala silang anumang gamit na ilalagay, isisiksik, what do you call that? Parang ipapasok sa kanilang shorts or kung anumang suot nila para tumakbo sila dahil hindi makakatulong yon sa kanilang takbuhin. Bakit? Dahil meron lamang silang isa na nasa isip nila, that they are aiming for that motive and for that most awaited prize. Kung ikaw ay isang Greek runner, ang pinaka-aim mo sa panahon na ito is yung prestige, honor, at yung fame sa buong Greece. Yung magkakaroon ka ng laurel at na
sisira, matutuyo din sa mga darating na araw, para at least sikat ka. So, yan mismo yung kalagayan ng mga alagad, sinabi ng author ng Hebrew. Sila ay kinumpara sa mga tumatakbo na may pambihirang pagkakataon ngayon sa mga naunang bayani ng pananampalataya, na itong mga naunang bayani ng pananampalataya, imbes na parang naiinggit sila sa atin na, uy, huwag kayong tumakbo, kami lang ang bida, ine-encourage nila tayo. Nakatingin sila at sila ay naghihintay sa atin sa kalangitan na matapos din natin yung ating takbuhin. In other words, pag naalala mo si Samson, naalala mo si Abraham, ang isipin pala dapat natin sa kanila is, hinihintay nila tayo sa langit na makaraos at matapos itong takbuhin na binigay ng Diyos sa atin. Tumatakbo sila ng buong lakas at buong husay, at anumang pabigat ay hindi makakatulong sa kanila. Well, curiously enough, may dalawang binanggit dito na elemento na pinabilin ng author na dapat daw tanggalin natin. Hindi daw ito makakatulong sa ating pagtakbo. Ang unang sinabi niya ay yung Greek word na onkon. Ang ibig sabihin nito sa English, every weight. Anumang pampabigat o nakakabigat. Ginamit ang word na ito sa classical literature para sa excessive physical weight o kaya naman burdensome load. Kumbaga ang context daw dito ay mga damit na masyadong mabibigat na pwedeng makapagpabagal sa atleta. Meron na ba kayong nakita na, halimbawa si Usain Bolt, nakita nyo bang tumakbo po na naka-tracker jacket? Di yung siguro siya makikita na nakapang damit ng pang snow. Hindi, dala-dala niya o yung kanyang pinaka suot, spandex, dry fit, yung mga magagaan na tela. So, yun, anumang mga bagay yon na pwedeng makapagpabigat, hindi makakatulong, tanggalin. Tapos may binanggit siya na sin which clings so closely. Now, hati ang mga commentator dito. Sabi ng iba, ito ba ang ibig niya ba sabihin dito ay espesipikong kasalanan? Or ito yung parang na pananaw na expansion lang ng word na weight? So kumbaga yung weight, kapag masyado kang hindi mo inalis yung pampabigat na dala-dala mo sa takbuhin na mangyayari sa'yo, may entangle ka. At magiging, sabi niya dito, kasalanan na siya na makakapagpabagsak sa'yo. A besetting sin, sabi ng Old King James Version. So therefore, ang ibig sabihin ng sin dito, yung mga sins na lagi tayong nadadapa. Ang tawag natin ngayon doon ay mga pet sins. Ito yung mga kasalanan na mahihina ka. So sabi ng author ng Hebrews, bantayan nyo kung saan kayo possible na mabilis manghina at matukso ng kaaway. Well, possible din ito na extension ito ng weight para sa isang bagay, activity, habit, attitude, o kung ano man na pwedeng maging pabigat sa Christian life. Pwedeng magpadapa sa'yo. So, gusto ko lang ipakita dito mga kapatid, sino mang nakikilahok sa mga paligsahan na ito, alam mo, hindi po pwede na magaling ka lang tumakbo. Kailangan handa ka na may pakakawalan ka sa iyong sarili at sa iyong katawan, meron kang disiplina kung gusto mong makapagpatuloy sa iyong pagtakbo. At yan ang gusto kong ibigay na punto sa atin at prinsipyo. Bakit kailangan na maging willing tayong tanggalin ang mga burdens na ito na unnecessary? It is because yung atleta sa Greece, para lamang sa kanyang sariling fame yun. Pero dito, kaluluwa at iglesia ang pinag-uusapan. May eternal consequences ang tinatakbo mo. Hindi ito pagtakbo lang para maging mayaman ka, maging mataas ang grado mo o ikaw ay yumaman. Hindi. Tumatakbo pala tayo dito, may eternal consequences. And that is the point. We cannot afford not to finish our race because it has eternal consequences. Meron pong espiritual na
maaaring destruction na maranasan. Tingnan nyo ang nangyari sa Hebrews. Yung iba sa kanila tumalikod na. Alam nyo, yung ginawa nila, bumalik sila sa pagiging, sa Judaismo. Para maintindihan nyo kung anong ibig sabihin nun sa mata ng New Covenant, parang nasa Salem bed ka na, nasa kama ka na, bumalik ka hindi lang sa papag lapag. Kasi, kang Old Covenant, pinupuntawan yan si Kristo. Yung Old Covenant, ang Judaism, parang binhi lang yan. Pero yung tunay na tree, na may flower, na may fruit, si Kristo. Kaya nga sinabi sa Hebrews chapter 1, nung sa mga huling araw, pinadala na ng Panginoon yung kanyang anak, at siya yung exact representation ng Diyos. Mas mataas kaysa sa mga anghel, mas mataas kaysa sa kay Aaron, mas mataas kaysa sa sino mang Old Testament personality. Ang pagkakamali ng mga atleta ay magiging pagkatalo o kahihiyan lang sa kanilang career. But we, as believers, we cannot afford na tumigil at mag-give up lang basta-basta sa pananampalataya natin because yung consequences dito pwedeng ma-endanger yung kaluluwa mo. Pwedeng masira ang testimony ng iglesia mo. Pag hindi ka lumakad at tumakbo ng maayos, anong sasabihin ng mga kapitbahay mo? Ano yung patotoo kanina ng ating kapatid dito? Na Christian family, pero bakit broken family? In other words, hindi po pwedeng sasabihin, buhay ko to, desisyon ko to. Hindi. Tayo ay nabubuhay sa isang komunidad. Ano man ang gagawin natin, maganda man yan o masama, maaapektuhan ang iglesia. Maaapektuhan ang ating pananampalataya. So, ito yung dapat nating isipin. Pwede yung iba sa atin, pangungunahan ng discouragement. Titigil na ako sa paglilingkod. Sapat na yung 20 years na ako'y naglingkod sa isang iglesia. Hindi mo iniisip na anong sasabihin ng iyong mga anak kung ikaw ay magkukwit ngayon. Pwede mong sabihin, ay, ang aming pinagdaanan ay matindi. Sapat na rason ito para ako ay tumigil. Pag ikaw ay hindi lumago o hindi ka nagpatuloy, if you stop and let your burden sap your energy sa paglilingkod, sige, let's say, just for the sake of argument, maintindihan kita. Sasabihin ko sa'yo, sige, titigil na tayo sa paglilingkod. Masyadong matindi ang mga nararanasan natin ngayon bilang mga Kristiyano. Let me just think about this. Have you ever thought of your life 30 years from now? Kapag yung mga maliliit mong anak, 30 years na, hindi mo sila dinala sa iglesia, tumigil ka. Yung mga anak mo, walang paniniwala sa Diyos. Ang mga anak natin ngayon, pinapasukan ng atheism dahil nasa school, church kids na yan. How much more yung wala silang pananampalataya sa bahay at sa iglesia? When they are 30 years old, they are already avowed atheists. Walang anumang godliness, walang anumang pananaw pagdating sa Diyos. How will you justify your reason? Sasabihin mo ba, 30 years ago, nagkaroon ako ng problema sa iglesia and it was enough reason for me to give up. No, you cannot say that, kapatid. Kapag nakita mo ng sira ang buhay ng mga anak mo, ng iglesia, dito pinapakita na hindi natin pwedeng i-justify yung impiety natin para tayo tumigil, hindi dahil sa inyong lidero, sa inyong mga diakono, sa mga miyembro, kundi kay Jesucristo. Now, of course, may mga instances na niloloob tayo ng Diyos na mapalipat ng lugar, mapalipat ng iglesia, lalo na kung hindi tayo, hindi nakikinig ang iglesia sa tamang katuruan, katulad ng narinig natin kanina sa patotoo, kung hindi tama yung tinuturo, kung hindi tapat sa salita ng Diyos. But at the end of the day, ang pinaka-argument ng church, ang pinaka-secret weapon talaga ng church, hindi ang kanilang nursery program. Si Christ. Alam nyo, pwede po nating maging sarap ng feeling na may mga projects tayo sa church.
Nung hindi pa kami reform, yung isang church na kinaaniban ko sa Metro Manila, napakalaki, air condition. Ang lagi daw binabanggit kapag nag-i-invite ng mga may anak, we have an air-conditioned nursery room. At yun na laging bukang bibig. But you see, isang bagay lang na mangyari dyan sa nursery room at sa iglesia, tapos na ang lahat. Pero ang iglesia na nakatuon kay Jesucristo, anumang bagyo ang dumating dyan, sila ay makakatayo at sila ay bibigyan ng lakas ng Panginoon. Ito ang katotohanan, mga kapatid. Alam niyo, si Asaph, psalmist ito, naintindihan niya to eh. There was a time na gusto na niya magreklamo sa Psalm 73. Bakit mas pinagpapala itong mga unbelievers? Bakit basically parang sinasabi niya, bakit ang pangit ng buhay ko ngayon na ako yung naging alagad ng Diyos? Bakit mas okay yung sa kabila? Gusto na niya daw maglabas ng sama ng loob. Gusto na daw niyang magsalita. Pero sabi ng verses 14 to 15 ng Psalm 73, pakinggan nyo, "For all the day long I have been stricken and rebuked every morning. If I have said, I will speak thus, I would have betrayed the generations of your children." In other words, ayaw niyang matisod yung mga batang mananampalataya. Ayaw niyang matisod yung mga anak niya na sa mga nararanasan niya na hindi magandang nakikita niya minsan sa gawain ng Diyos, gusto niyang i-preserve ang kanyang pananampalataya even for the sake of the next generation. In other words, mga kapatid, there are so many at stake. Wag lang tumingin sa sariling karanasan o sa sariling kasakitan. Kapag tayo nasa church, a community where one can be hurt or cause hurt, and everyone will feel the pain. Yan ang buhay. Yan ang buhay iglesia. Yan ang buhay ebanghelyo. Ang isang bagay na masaktan ng katawan o isang bahagi, ramdam ng buong katawan. Pero anong sabi ni John Calvin? Kapag daw may nakita ka bang sugat sa iyong kamay, ang gagawin mo ba sa iyong kamay dahil hindi maayos ang iyong kamay? Sasaktan mo ang kamay mo? Hindi. Hindi mo i-amputate. Dahil medyo may sugat ka, ayaw na kita. I-amputate na kita. Hanggang huli, matcha-chop-chop yung buong katawan. Pero anong sabi ni John Calvin? Madman. Yung taong sasaktan kapag merong sugat yung buong katawan. Ang kailangan daw ay maghilom. Ang kailangan ay magpahinga yung injured. Magkailangan ng pagpapagaling ng buong iglesia, ng buong katawan. Hindi ito magiging dahilan para mag-give up na mabuhay. And at times, ganyan ang kailangan natin gawin. Alisin ang unnecessary burdens. Ano yung mga unnecessary burdens na pwedeng sumira sa iglesia? Napakalinaw ng Galatians 5, yung work of the flesh. Anger, envy, bitterness, unforgiving spirit, immorality, gossip, ungodly lifestyle, laziness, lustful spirit, yung tipa ng laman. Kapag hinayaan ito sa katawan, magiging pabigat ito. Alam nyo naman na magiging mananalo lamang po ang isang atleta kung siya'y disiplinado sa kanyang katawan. Tama po ba? Si LeBron James ay gumagastos ng $2 million per year para lang sa kanyang katawan. Diet, exercise, at lahat. That is more than 100 million pesos. Dahil kapag hindi niya dinisiplina ang katawan niya, hindi siya makakasabay sa mga bata at mabibilis sa NBA. 39 years old na yung mama, magko-40 na sa Disyembre. Kaya anong dapat gawin? Ito yung mga unnecessary burdens na kailangan pag-isipan natin, ano ba itong pwedeng matanggal sa akin o sa atin? Now, tanggalin din dapat ang kasalanan. Alam niyo po yung cyst o yung let's say tumor. Anong pagkakaiba ng namaga
na katawan doon sa tumor or cyst na sinasabi. Well, pag nag-swell yung katawan mo daw, bahagi ng katawan mo yan. Tama po ba? Pero yung tumor, di yun bahagi ng katawan eh. Foreign yun. Kailangan ma-excise. Kailangan matanggal. Excess body mass, kailangan mawala yun. Hindi siya kailangan ng katawan. Mas magiging healthy ang katawan kapag nawala yun. Ganon ang kasalanan. Ang tatanggalin yung kasalanan. Kailangan kapag nandoon ang tumor o yung cyst, magiging mahirap ang pagkilos ng tao. So sa panahon na kung saan ang pinapalakas ng tao ay yung kanilang mga patotoo sa mga tao, na sila ay ganito ang kanilang patotoo sa mga ibang mga institusyon, mas lalo tayong tumingin sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi dapat tayo mag-relax, dapat tumingin tayo ng maayos at tayo'y maging alisto. At dapat conscious tayo yung mga bagay na inaalis na sa ating mga sarili na hindi makakatulong sa iyo. Noong August 7, 1954, nangyari yung British Empire at yung Commonwealth Games nila sa Vancouver. Di ba, part ng British, yung Canada. Merong isa doon na champion sa running, si Roger Bannister. Kilala siya. Kahit ngayon i-google nyo, wag ho ngayon. Si Roger Bannister, siya yung defending champion, British siya. At he was about to be defeated ng isang Australia under din ng British Empire, si John Landy. Si John Landy, doon sa kanilang race na mabilis lang, sprint, mabibit na niya ang defending champion si Roger Bannister. But the problem was this, yung Australian na si John Landy, dahil masyado siya naging panatag, na siya ay ahead na, ang ginawa niya, lumingon siya. Just look at that. Lumingon lang. Walang ibang ginawa. Lumingon lang habang tumatakbo. At doon, nung lumingon siya, hindi niya napansin, bumagal siya ng konti na overtake siya ni Roger Bannister to reclaim yung prize. At yung race na yon na memorialize sa buong Vancouver at sa history dahil nagpagawa ng bronze statue yung British Empire kay John Landy at yung kanyang pagtingin or pagtalikod or parang yung pag-glance niya sa kanyang shoulder. At ang sabi ni John Landy, while Lot's wife was turned into a pillar of salt for looking back, I am probably the only one ever turned into bronze for looking back. Mga kapatid, nag-glance over lang. Kaya nasabi ng Ephesians, do not give place to the devil. Pwedeng makapasok si Satanas. Maling espiritu lang, maling narinig mo, maling mukha lang, and discouraging, na ganito, maling balita, maling mga ganitong mga pangyayari sa ministeryo, sa iglesia, pwede na tayo na mapadapa ng kaaway, kaya dapat maging alisto tayo. Kaya ano yung challenge dito? Ang hamon dito, mga kapatid, is let us identify those weights and besetting sins that can easily entangle you and remove them radically. Pansinin mo, ano ba yung mabibigat na yon? Mga unnecessary burdens na masyado kang naapektuhan, na masyado kang nahihirapan, na mas matindi ang kasalanan na hatak sa'yo. You have to remove them radically. It's just another way of saying excision, radiation, laceration, radikal. Kailangan alisin. Alam nyo, ito pong mga bagay na ito, maaaring mabubuting bagay ito. Example lang, sa mga atleta, kung hindi sila marunong magtiis sa kanilang diet, hindi naman kasalanan kumain ng masasarap na pagkain. Pero kung laging masasarap ang pagkain na kinakain nila, hindi sila magiging fit at fit para sa kanilang sports.
Ganito rin yan. Baka sa'yo, ang pagiging workaholic mo, ang naglilid sa'yo para masyado kang mapagod, nawawalan ka ng panahon para mag-meditate ng salita ng Diyos. Unti-unti na lang na oras ang ibinibigay mo sa pananalangin. Hindi ka na nakakapag-devotion kapag masyado kang pagod. Baka kailangan tapyasin mo yung mga ganong pagiging workaholic mo. O kaya naman yung media o kaya gadget. Mas marami kang panahon sa mga gadget. Yung iba sa atin baka labis na pagbabarkada o sa pag-i-influence ng mga unbelievers, nagko-compromise na tayo. O kaya naman yung sports o kung ano pa man. Pero alam naman natin, yung mga bagay na yan, madali lang sa isang Kristiyano, di ba? Alam nyo kung saan tayo nadadapa lagi? Nadadapa tayo lagi doon sa tinatawag ni Paul sa 2 Corinthians 7 na sins of the Spirit. Alam nyo po kung ano yung mga sins of the Spirit? Selos, inggit, masamang pag-iisip, pagre-rebelde sa puso, masasamang ugali, madaling magalit, impatient, hindi marunong magpatawad, mapagtanim ng sama ng loob. Ito yung dapat hawiin, alisin, dahil hindi ito makakatulong. Hindi ito makakatulong sa iyo bilang isang Kristiyano. Alam nyo, galing po kami sa Singapore, nag-attend kami ng Pastors Conference. Ako yung isa sa bata, sa mga kuya ko na doon. Nung nandun ako, I received something na golden nugget of truth na hindi ko naisip, pero alam mo ng mga kapwa-pastor ko na nauna sa akin. Ay sabi niya sa amin, yung mga kaibigan nila, barkada nila, sabi nila sa akin, alam mo kami, nasa 50 plus na kasi kami. At ang binilin sa akin, Ramen, pag 50 years old ka na, dapat alam mo na kung sino yung mga kaibigan mo talaga. Hindi na ito yung panahon na naghahanap ka pa lang kung sino yung magiging support group mo. In other words, konti na lang ang panahon mo, huwag ka na magsayang sa puro pakikipag-away. Wala ka ng gaanong time sa pagtatanim ng sama na loob. Kung nasa 50 ka na, nasa 40 ka na, mas pinupuno mo dapat ang puso mo ng mga mabubuting bagay ng Ebanghelyo. Mas tinataniman mo ng biyaya ng Diyos kasi malapit na lang magsisenior ka na. Na po kayo. Magiging may edad na tayo. Marami po dito, mas may edad sa akin. Tanungin ko kayo, ano yung lagi mong pinapakinggan? Ano yung lagi mong tinatanim sa puso? Hindi na ito yung panahon na marami pa tayong oras para magtanim ng sama ng loob, na makipag-away, magkaroon ng mga ganitong alitan. Dapat maging proactive pala tayo na magkaroon pa ng mga kaibigan, magkaroon pa ng pagkakataon na magmahalan, makapaglingkod sa mga kapatid natin. Nang sa gayon, tayo ay nagkakaedad, kung paano ang church yun nagkakaedad, na mas nakikita yung beauty ng biyaya ng Diyos. Doon sa Pampanga, kilala yung mga Kapampangan, di ba? Malalakas ang boses, yung mga ganito yung ugali. Kita ko yung mga may edad na inabutan na ng puro sama ng loob sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga kaibigan, ang laman. At ito yung hindi nakakatulong. Kaya mga kapatid, itong mga pampabigat, imbes na ma-bless ka sa iglesia, imbes na ma-bless ka sa mga pinresent kanina sa testimony, kung meron ka na sama ng loob o nang may hindi pagpapatawad sa iyong isip, sa iyong spirito, kailangan harapin mo na ito. Hanggang kailan pa? Marami pa namang nahihit stroke po ngayon, wag naman po sana, no? Pero wag sana tayong abutan ng ganitong wala na tayong mga panahon. Isang application din nito, kailangan alam natin at tanggap nating mga alagad yung pinasok natin sa Christian life. Ang pinasok natin sa Christian life,
hindi po that's entertainment na puro kasiyahan at palakpakan. Bahagi ng buhay ng mananakbo ay yung mga hindi nakikita ng camera. Di ba, may naririnig ako yung mga basketball players, professional NBA, ang sarap daw ng buhay nila kasi naglalaro sila, binibayaran sila ng milyon. Mali po yun. Hindi po nyo nakikita yung araw-araw na nasa gym sila, na yung kanilang katawan kailangan nilang i-subject sa matinding disiplina. Alam nila yung pinasok nila. Ang iglesia po, ang pinasok natin, isang race. May paghihirap. In fact, kung ang church mo walang paghihirap, hindi nakakaranas ng problema, hindi lumalabas yung kasalanan ng iba, baka hindi church yan. Ang tunay na church, sabi ng Bible, may mga kasalanan dyan na minsan sa future palalabas. Sa iglesia, lilitaw dyan yung mga tao na ngayon, honeymoon period, masaya. Pero darating ang araw, makikipagkiskisan ka na sa kanila, may friction na. Pero dapat magpatuloy para yung biyaya ng Diyos umangat. Yun yung napakagandang patotoo. Alam niyo po ba ang Greek word ng race na ginamit dito? It's the Greek word agon, kung saan natin ginawa yung word na agony. So, pag sinabing race, may agony, may struggle, lubhang mahirap. Kaya may panawagan ng pagtsatsaga. In other words, ang church life, may pagtsatsaga. Paano mo malaman na yung takbo mo may pagtsatsaga? Siyempre, isipin nyo, may nakita na ba kayo na Olympic runner, habang tumatakbo siya, hindi niya maiwan yung kanyang toolbox, hindi niya maiwan yung kanyang TV. Walang tatakbong ganon na mga material na bagay. I'm sure, yung mga astronaut, hindi sila tatakbo sa race ng ganon ang kanilang damit o yung daladala nila. In other words, wala dapat hadlang. Kaya, dahil masama, hindi naman masama ang damit ng astronaut o yung makapal na tela. Hindi. Pagdating sa takbuhin, ikapapahamak mo ito. Kaya sa iglesia, mga kapatid, pag dumating ang mga masasalimuot na pangyayari, hindi ito indikasyon na hindi tunay na iglesia ito. Ito ay indikasyon marahil na ang Diyos kumikilos siya sa atin para i-remind niya tayo sa kahalagahan ng kabanalan, sa kahalagahan ng ebanghelyo. Ganito ang katotohanan. Kaya wag natin hayaan na sa ating pagre-race na hindi tayo matapos, hindi natin tatanggalin ito. Kilala nyo si Achilles, di ba? Si Achilles, invincible. Walang makakatalo sa kanya sa gyera. Pero, nung siya ay napana, saan? Sa hill. Kaya nga tinawag pong Achilles Hill. Namatay siya. Bakit? Nung palang sinawsaw siya, nung nanay, dahil half God, half man daw siya. Kung ano yung sasawsaw sa kanya sa tubig, yun yung magiging parang stealth at invincible. Nung sinawsaw siya, hawak yung dito. Hindi naman, kung ako yung magulang, ba't hindi nilublob ng maayos? No? Pero ang point doon, si Achilles, kahit gaano siya ka-invincible, may Achilles heel. Kaya ang hero ng church, hindi si Achilles eh. Kaya ang hero ng church, hindi yung deacon eh. Ang hero ng church, hindi yung pastor eh. Kasi may Achilles heel ang mga yan. Ang hero ng church talaga ay Panginoong Hesus. Dahil sa Panginoong Hesus, doon hindi tayo magkakamali. Doon talaga tayo magkakaroon ng lakas. Kay Kristo, doon tayo hindi madidisappoint. Doon kay Kristo, doon tayo talaga may encourage ng todo. Si Kristo, walang maitatago. Si Kristo, kitang-kita mo yung kapangyarihan sa Kanya. Kaya mga kapatid, alisin natin iyon. Ikalawa at panghuli, we need to give Christ our undivided focus. Dito sa verses 2 to 3. Basahin ko lamang sa verses 2 to 3 ng Scripture. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. So nakita nyo, para hindi daw po tayo mag-grow weary, faint-hearted, tumingin tayo kay Jesus. It is not enough to be free from unnecessary weights in the Christian race. We must have a singular focus. Kung healthy ka nga, wala ka ngang unnecessary weights,
pero nakatingin ka naman dito. Dapat nakatingin daw tayo doon sa prize, doon sa finish line. At yung finish line natin, hindi yung magiging 60 years ang church namin. Hindi yung magiging 60 years ako na pastor. No, ang finish line is Jesus. By insisting that we focus on Jesus, ang ginamit daw hindi Christ kundi Jesus. Alam niyo, sabi ng mga commentators, para daw, ang focus daw, yung pagiging tao ni Jesus. Yung pagiging tao ni Jesus, para makita na si Jesus, He did not cheat the code. Nung nandito siya, tao siya, Diyos na nagkataong tao, pero hindi niya ginamit ang pagka-Diyos. Nung nilabanan niya ang anumang kasalanan, hindi siya nagtap sa kanyang divinity. Nagtap siya sa tulong ng banal na spirito so that para ipakita niya sa atin, kapatid, yung Holy Spirit na nasa iyo ngayon, it's the same Spirit na kay Kristo na nalabanan ng kasalanan. Sabi pa dito, the founder and perfecter of our faith. Siya yung source, completer ng ating faith. Alam niyo po, ang ibig lang sabihin dito, ang Christian faith, hindi siya pastor-centric, office-bearer-centric, hindi rin siya member-centric, hindi rin siya church-centric. Christo-centric siya. Ang faith natin na kay Christ, the source and completer of our faith. The Christian faith is Christocentric, who for the joy that was set before Him endured the cross. Christ has His own goal and focus. Sabi niya, si Kristo, tingnan niyo, nagtagumpay siya kasi nag-focus lang siya sa goal niya. Meron siyang joy that was set before Him. Ano daw yung joy niya? Siyempre alam natin, yung joy niya, ma-please niya yung kanyang Ama. Sino bang hindi gugustuhin na ma-please yung Father na napakabuti sa atin? Tapos sabi niya dito, He endured the cross. Ano po ba yung pag-endure niya sa cross? Nung nandun siya sa cross, tiniis niya. Hindi siya nagreklamo, hindi siya umangal dahil alam niya, dito makukumpleto yung joy. Dito ma-accomplish ng Panginoon yung kanyang mission at yung task. Dinispise niya yung shame. He is seated at the right hand of the Father. Kaya tingnan niyo sa verse 3, consider Him who endured from sinners. Alam niyo po yung Greek word ng consider is the word analogia. Ang ibig sabihin ng author dito ganito, i-analyze mo naman. I-analyze mo. Actually, hinahamon tayo dito. Ang lakas ng Hebrews author. Hinahamon niya tayo. Sige nga, magkwentahan tayo. Sino dito ang mga accountant? Sige, you count the cost. Itaya mo ang buhay mo kay Kristo at tignan mo kung malulugi ka o magiging pakinabang. Sige, tumingin ka kay Kristo, i-consider mo kung ikaw ay lugi. Meron na po ba kayo nakita na sumunod kay Kristo at sabi niya, lugi ako. Hindi ko dapat sinunod si Kristo. Mga kapatid, sa 12 apostol ng Panginoong Hesus, 11 sa kanila, tinanggap nilang kamatayan na karimari-marim. Isa doon nagpako pa ng patiwarik dahil hindi niya kaya na maging katulad, hindi siya worthy na mapako katulad ng kanyang Panginoon. Yung normal na namatay si Apostol Juan, binabad pa ayon sa tradition in a cauldron oil. In other words, ano bang nakita nila kay Kristo? Kung kasinungalingan ang daladala nilang mensahe, kakayanin bang magpakamatay ito? Ibibigay ang kanilang buhay? Kaya kung may makita tayo na mga taong hindi namuhay ng tama kay Kristo, hindi yun ang pattern. Ang pattern itong mga apostol. Ang pattern ito, aberration, ang tawag sa ganon. Tumingin tayo dun sa tamang pattern. At sana tayo sa awa ng Diyos, mapunta tayo dun sa tamang pattern. Na tayo ay consider natin. Inuutusan tayo na pag-isipan, pagbulay-bulayan mo daw ang sakripisyo ni Kristo. Mambihira si Kristo, nung nandun siya sa krus, ito yung hindi ko maintindihan talaga sa pananampalataya natin. Sa totoo lang, hindi ko ito maintindihan. Si Kristo walang ginawang kasalanan, pero sabi ng 1 Peter chapter 2, there was no deceit found in His mouth. Ni minsan hindi siya nagreklamo. Naiinitan lang tayo, todo reklamo na tayo. Si Kristo, inosente. Walang kasalanan. Pero never siyang nagreklamo. Tinraidor siya ng mga tao. Nakausap niya.
Tinalikuran siya ng mga kaibigan niya. Hindi nagreklamo. Minahal niya ang mga ito. Tayo, alayo. Ito yung i-consider mo daw. Ibig sabihin, ang Kristo na tinitingnan natin, hindi basta-bastang tao. Walang sino man ang makakatalo kay Kristo. In other words, wala kang anumang problema na pwede mong i-argue na matatalo si Kristo. Pwede mong sabihin, Pastor, kahit na sabihin mong namatay ang aking pamilya dahil sa aking pananampalataya, dahil namassacre kami, wala akong argumento para talikuran si Kristo. Wala. Dahil bago ka tinalikuran, si Kristo tinalikuran muna siya ng Ama. Lahat ng mga bagay na hindi natin maisip maranasan natin, naranasan ni Kristo. Pero wala siyang kasalanan. Ikaw, naranasan mo ang maraming mga bagay na paghihirap sa buhay, pero marami dyan dahil may part ka sa kasalanan mo. So ang point dito, only by looking to Christ, we can accept to let go of the weight and sin that we cherish. Only by looking to Christ. Alam mo, minsan, hindi po kasi minsan reasonable sa atin yung tanggalin yung weights at yung sin. Kasi mahal natin yung sin eh. Nagbibigay siya ng kasiyahan sa atin. Tama po ba? Minsan, chine-cherish mo na. Minsan, andito na, nasanay na ako dito eh. Pero ang sabi dito, ang point dito, makakaya mong talikuran yan kapag nakita mo ang bigat ni Kristo. Pag nakita mo yung beauty niya, pag nakita mo yung sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians 3:7-9, ang sabi niya, whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count, by the way, accountant term na naman to, profit and, indeed, I count everything as loss because of Christ, in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ. Ano po sinabi dito ni Pablo? Ang sabi ni Pablo dito, tinuring daw niyang loss. Ang loss dito is the accounting language. Tinuring niyang kalugihan. In other words, tinapon niya. Lugi, loss, ang mga bagay na, ano ito, yung pinagmamalaki niya, na under siya ng Gamaliel, siya ay Benjaminite, mga bagay na pwedeng ipagmalaki. Anong sinabi niya? Sa verse 8, I counted them as loss and count them as rubbish. Alam niyo po yung rubbish? Ang rubbish sa Greek is skubalon. Ang skubalon, ito yung, pasensya na po kayo, medyo hindi magandang sabihin publicly, pero ito yung, ang ibig niya sabihin is that which is thrown to the dogs. Alam niyo yung noon, yung tinatapon sa aso, di ba? Yung aso, yung mga aso, kinakain nila kung ano yung, di ba, even yung dumi, kinakain nila. Sabi niya, tinuring niyang parang dumi. Yung pinag-aralan mo, yung kayamanan mo, yung kusino ka, tinuring niya, hindi niya sinabing dumi yon. Kasi hindi dumi, blessing ng Diyos yon. Ang sinabi niya, nung kinumpara ko sila kay Kristo, nilagay ko silang ganon. Si Kristo, yung aking diploma, yung aking kayamanan, nagmukhang parang dahil si Kristo mas mabigat. In other words, ito yung pananaw ni Pablo. Kapag dumating tayo sa mga bagay na ganito, magmumukhang skubalon yan. Yung sasakyan mo, bank account mo, balat mo, kagandahan mo, magmumukhang skubalon yan. Pagdating kay Kristo, ano sabi ni Samuel Rutherford? Put the beauty of 10,000 worlds of paradises, like the Garden of Eden, in one. Put all trees, all flowers, all smells, all colors, all tastes, all joys, all sweetness, all loveliness in one. Oh, what a fair and excellent thing would that be, and yet it would be less to that fair and dearest well-beloved Christ than one drop of rain to the whole seas, rivers, lakes, and fountains, and 10,000s. Ilagay mo daw lahat ng kayamanan, magagandang bagay dito, ilagay mo si Kristo, nag-iisa dito, Christ will outweigh them all. Ito yung sinasabi niyang tingnan natin. Dito hindi masasayang ang anumang pagtangis mo.
Hindi masasayang anumang sakripisyo mo. So I want to end dito, no? Kilala niyo ba si Florence Chadwick? Si Florence Chadwick, tinangka niyang languyin mula sa Catalina Island patungo doon sa California, 26 miles noong 1952. Swimmer siya. So, ang ginawa nitong si Florence Chadwick, nung linangoy niya to, in the time niya, 26 miles, 15 hours, siya ay lumalangoy mag-isa. Siyempre, may nakaantabay sa kanya. Pero biglang after 15 hours, may thick fog. Fog na nag-set in. At dito, napagod na siya dahil nakita niya fog. Hindi niya makita yung nandun. So ngayon, na-discourage siya. Sabi niya, mukhang hindi ko na kaya to. Hindi niya nakikita eh. After 1 hour, nag-swim pa rin siya. Pero after 1 hour, sumuko na rin. Alam niyo, nung sinuko, siyempre may boat doon. Nilagay siya sa boat at nakita nila, 1 mile na lang yung inaabot niya. Hindi niya nakita dahil sa fog. Ito ang kwento. After 2 months, ginawa niya uli. Oh, same. 15 hours, ganun. Fog. Bumalik. This time, she knows what to do. Alam niya, sa isip niya, na malapit na lang. Hindi siya sumuko. Tumuloy siyang lumangoy. Nagtagumpay siya. Ang tanong sa kanya ng mga reporters, paano mo nagawa yon? Pakinggan niyo ang sagot ni Florence Chadwick. I kept a mental image of the shoreline. I kept a mental image of the shoreline. Alam natin to pag hindi natin nakikita yung finish line, minsan nadi-discourage talaga tayo. Pero pag lagi mong tinitingnan yung finish line, malapit na, di mo alam 1 mile na lang. Ituloy mo na, kapatid. Huwag ka nang magpa-discourage. Tumingin tayo kay Kristo. So keep in mind the fallenness of this world and the sinlessness of Christ so that you will not lose your focus on Him. Bakit tayo nawawala ng focus? Kasi nakakalimutan natin yung fallenness ng man. Masyado tayong umahanga sa tao, sa church, sa institution, sa grupo. Pero nakakaligtaan natin, si sinless Christ lang pala ang siyang pag-asa natin. Sa Kanya tayo tumingin. Yan ang pinaka-problema talaga natin. Doon papasok yung pride at self-sufficiency. Lumapit tayo sa Panginoong Jesus. Sa Kanya tayo tumingin at doon magkakaroon tayo ng napakagandang tagumpay. Si Martin Luther, nung time na siya ay aharap sa maraming mga tao, naghingi siya ng isang araw na isuspend yung kanyang sasabihin dahil natakot siya. Pero nung gabing yon, nung binigyan siya ng isang gabi, nung gabi na yon, nanalangin siya. At yung panalangin niya, isa sa pinakamatamis na panalangin ng isang Kristiyano na naisulat sa kasaysayan. At doon sinabi niya na ito ay cause ng Panginoon. Hindi ito para lamang magtagumpay ang pangalan ni Luther. Hindi ito cause ng isang tao lang. Ang bagay na ginagawa niya ay para kay Kristo at para sa cause ng Ebanghelyo. Kapatid, ang CRC ba, ang cause pa rin ba niya ay si Kristo? Ang cause pa rin ba niya ay ang Ebanghelyo? Kung yun, dapat patuloy mong suportahan at magpatuloy ka. Pero kung wala ka kay Kristo, paano na lang ito? Paano ka na lang sa buhay mo? Si Kristo ang siyang magiging pag-asa mo. Ang mga tao walang pag-asa sa kanilang sarili. Sila ay mga makasalanan, nasa ilalim ng puot ng Diyos. Baka meron dito mga anak namin, mga bata, o mga bisita namin, wala pa kay Hesukristo. Ang katwiran, ang kabanalan na pwedeng mapunta sa inyo, hindi yan makukuha sa paggawa ng mabuti, kundi sa katwiran ni Kristo na ipinagkakaloob niya sa lahat ng sumasampalataya sa Kanyang pangalan, nagsisisi sa kanilang kasalanan. Lumapit ka kay Kristo, hindi masamang Panginoon si Jesus. Lumapit tayo sa Kanya, mabuting Panginoon ang Hesukristong ito. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong hapon. Salamat dahil niremind mo kami kung kanino kami dapat tumingin. Patawarin mo kami sa mga panahon na hindi kami tumingin kay Kristo.
sa mga panahon na tiningnan namin ang sarili namin at yung kapwa namin. Tulungan mo kami ngayon, Panginoon, na sa pagtingin namin kay Kristo, alisin namin ang mga pabigat sa amin na hindi makakatulong sa aming Christian life. Alisin mo sa amin itong mga bagay na ito na kasalanan na pwedeng makasira sa aming mga takbuhin. At nawa, Panginoon, pinapanalangin namin ang iglesyang ito. 22 taon ni minsan hindi ka nagkulang pero sila punong-puno ng pagkukulang sa iyo. Pero Panginoon, kanino sila lalapit? Ikaw, ang Diyos na nagpapatawad sa kakulangan ng mga anak mo. Punuan mo ang kakulangan ng mga anak mo dito sa CRC at punuan mo sila, punuin mo ng biyaya ang kanila pong susunod na mga taon. Maraming salamat, Panginoon. Mapuri ka. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus.